Okay, so nandito na sa atin guys itong si MF Phone 2 Pro at meron tong dalawang configuration. Isang 8128GB, 16,490 pesos at isang 8256GB, 18,490 pesos. So meron silang 2,000 pesos na price difference. At yung i-review nating unit ngayon ay 8256GB na color white. Okay, so bago natin pag-usapan yung mga benchmarks na nakuha ko dito, yung performance niya pagdating sa gaming, at yung performance niya pagdating sa battery, syempre unbox muna natin. So makikita niyo yung box itong si MF Phone 2 Pro na simple lang pero may malaking text sa harap na Phone 2 Pro. At wala na tayong kailangan ulit punitin para lang ma-open tong box. At pag open natin, makikita natin agad yung document sleeve na merong message from nothing. Sa loob ng document sleeve, meron tayong jelly case. Pero personally, hindi ko gagamitin to kung si MF Phone 2 Pro yung bibilin kong phone. Color white yung pinadala sa atin ng Digital Walker. At para sa akin, ito yung pinakamagandang kulay ng CMF Phone 2 Pro kasi sobrang linis na itsura pero at the same time, napaka-rugged pa rin ng dating. Sa pinakailalim, meron tayong USB-C cable at SIM ejector pin na color orange. Okay, so una natin pag-usapan yung design itong Phone 2 Pro at if ever na hindi nyo gusto itong color white, meron pa tayong color black tsaka color orange. And again, mas gusto ko itong white. At yung isa sa pinakauna ko napansin nung una kong hawakan tong phone na to, sobrang gaan. 185 grams lang to be exact. At compared natin sa ibang mga phones ngayon na nasa 200 grams or more, talagang noticeable yung pagiging lightweight ng phone na to. At kagaya ng unang version ng CMF phone, removable pa rin naman yung back cover nito. Pero mapapansin niyo hindi na ganun kakapal yung bilog dito sa may ilalim. Dati, pwede nating tanggalin yan ng ng iniikot lang dito. Pero ngayon, hindi na natin magagawa kasi sobrang nipis na niya. Tapos, mapapansin nyo na dual tone siya. Mas magaspang itong bandang ibaba compare dito sa mas malaking part. Pero kagaya na sinabi ko kanina, sobrang rugged na itsura. Hindi ko talaga lalagyan ng jelly case to kung ako lang naman yung personal na gagamit sa phone na to. Dito sa taas, makikita natin ang ating secondary microphone. Dito naman sa may right side, makikita natin yung power lock button natin, pati na rin yung ating essential button. Dito naman sa may left side, yung ating volume up and down buttons. At dito sa may ilalim, yung ating SIM tray, main microphone, USB-C port, at yung ating main speaker. At nakakatawa naman guys, kasi yung SIM tray nitong CMF Phone 2 Pro ay pwedeng lagyan ng micro SD card up to 2 terabytes guys. So, pwede tayong mag-expand dito ng storage if ever na kulang pa sa atin yung 128 or 256 gigabytes. Pero pwede rin siyang mag-handle ng dalawang nano SIM kung hindi tayo maglalagay ng micro SD card. At dito naman sa harap, makikita ninyo na yung ating bezels ay pantay sa bawat side. At yung ating punch-on selfie camera, saktong-sakto lang yung kinukuhang space. Meron na rin tayong pre-installed na screen protector dito sa kanyang display. At according to CMF, meron tong IP54 na ingress protection. So, ibig sabihin dust and water resistant itong phone na to. Pero syempre, ingatan pa rin natin, huwag natin lulubog sa tubig. At kagaya nung nakita natin sa Nothing Phone 3A, meron tayong essential button dito, kagaya nung sinabi ko kanina. Pero essential button to, pero hindi essential pag-usapan. Ngayon, pagdating sa reliability tsaka sa speed ng kanyang fingerprint scanner, okay naman. Normal na normal lang naman. Ayan. Kasi ano pa rin to, optical pa rin. Hindi naman to ultrasonic. So, same pa rin yung performance. Yung animation niya, hindi naman maarte. Pero nakakatawa naman, sa ganitong presyo, meron na tayong 6.77 inch na AMOLED, tapos 120Hz pa yung refresh rate, Full HD Plus resolution, at may support sa HDR10 Plus, at aabot guys, ng 3,000 nits yung peak brightness nito. So, parang ano siya, flagship level pagdating sa brightness. At meron siyang Panda Glass protection. Tapos para dun sa mga gamit sa phone na to para sa media streaming, makikita ninyo na level 1 naman yung ating Widevine security level. Tapos Full HD yung max playback resolution natin dito sa Netflix. Pero interesting guys, kasi dito sa testufo.com makikita ninyo na yung default na refresh rate natin ay 90Hz. At kahit galawin natin yung display, nakalock lang siya to 90Hz. So alam ng Nothing OS na dito sa application na to, yun lang talaga yung dapat na refresh rate sa kanya. Yun nga lang, kahit na hindi na natin ginagalaw yung display, hindi siya bumababa to 60Hz. Pero kapag natin yung show refresh rate, makikita niyo na yung default niya, 120Hz naman dito sa kanyang home screen o kaya dito sa app drawer, kaya dito sa settings page, naka 120Hz siya. And again, kagaya na sinabi ko kanina,
naka-dynamic tayo pero hindi siya bumababa to 60 Hz kahit na hindi na natin ginagalaw yung display. So sana ma-improve pa ng CMF or nothing itong behavior ng kanyang refresh rate. Ngayon dito sa color settings natin, meron tayong dalawang preset, alive tsaka standard, at pwede natin i-adjust yung color temperature. Pagdating naman sa refresh rate, meron tayong tatlong option, dynamic, or pwede nating i-fix to 120 Hz dito sa high or 60 Hz dito naman sa standard. Okay, dito tayo sa next, yung kanyang battery. Meron tayong 5,000 mAh na capable sa 33 watts at 5 watts na reverse wired charging. At tingnan nyo naman guys, dito talaga sa department na to nag-excel itong si MF Phone 2 Pro kasi almost 17 hours sinukuha nating screen on time. And again, naka-dynamic refresh rate tayo, tapos 50% yung ating brightness. At in the future, kapag nakatanggap pa tayo ng maraming mga software updates, talagang mag-i-improve pa yung performance ng kanyang battery. Ngayon, pagdating naman sa charging, well, hindi official na charger yung ginamit ko. Naka-gun charger lang ako na 100 watts at from 20 to 100%, 1 hour and 40 minutes ko na charge yung phone na to. Pero if ever nagagamit tayo ng official charger para sa phone na to, siguradong mas mabilis pa yung charging na makukuha natin. Ngayon, pagdating naman sa performance, Nothing OS 3.2 na tayo out of the box, tapos Android 15 na yan. Tapos Dimensity 7300 Pro yung ating chipset, 8GB LPDDR4X, at yung kanyang storage type, UFS 2.2 or 2.3. At technically, kagaya na prinamis ng CMF dito sa phone na to, aabot to ng Android 18 kasi tatlong major Android upgrades yung matatanggap ng phone na to. Plus, hindi lang 5 years, hindi lang 3 years, kundi 6 years na security patches, guys. So, maaalagaan talaga pagdating sa software itong phone na to. Kagaya sinabi ko kanina, dahil sa napakahabang software support ng CMF dito sa Phone 2 Pro, mas maganda po. Doon tayo sa pinakamalaking variant kapag bumili tayo. Plus, dagdagan na natin ng microSD card kung kaya natin. Meron pa rin tayong RAM booster dito na up to 8GB. Pero tingnan natin yung epekto niyan sa performance kapag ginamit natin. So ito yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung RAM booster. 693,425. Pero kapag in-off naman natin or hindi natin ginamit, umabot tayo ng 705,481. So I suggest kung hindi naman talaga natin kailangan ng mas malaki pa na 8GB na RAM, wag na natin gamitin yung virtual RAM. Pagdating naman sa wildlife stress test, makikita ninyo na 4% lang yung nabawas sa ating battery. At pagdating naman sa temperature, nadagdagan lang tayo ng 8 degrees. So not bad. Goods na goods to pagdating sa battery consumption, pati na rin sa kanyang thermals. Ngayon pagdating naman sa gaming, dito sa Racing Master, makikita ninyo na kaya niyang i-handle dito sa graphic settings yung pinakamataas na setup, naka-ultra high tayo, HD resolution, naka-high yung motion blur natin, naka 60 FPS tayo na gameplay, at itry natin i-on yung dynamic terrain. Okay, so try natin sa gaming. Okay, so far guys, wala akong makitang struggle sa kanya. Kayang-kaya niya yung highest settings dito sa Racing Master. Ano, wala tayong frame drops, walang stutter, napaka-responsive ng display niya. So okay guys, wala akong problema pagdating sa gaming. So kahit yung mga mabibigat na games, kayang i-handle ng phone na to. Pero siguro hindi naman lahat kaya niyang ma-generate yung pinakamataas na graphic settings. Pero dito nakita natin na kaya niya. Isa to sa mabigat na racing game ngayon. Pero again, na-handle niya na maayos. Isa pang upgrade na nakita natin dito sa CMF Phone 2 Pro ay yung kanyang camera setup. Meron na tayo ngayong dalawang 50 megapixels. Yung kanyang main shooter, 50 megapixels f1.9. Tapos meron na dagdag na 2x optical telephoto camera na 50 megapixels din. At meron na tayo ngayong ultra-wide camera na 8 megapixels. Pero yung selfie camera ganun pa rin, 16 megapixels. So tingnan natin ilang mga sample photos at videos.
Pero hindi kagaya dun sa kanyang rear camera na kaya mag-shoot ng 4K video recording. Ito, 1080p, 30 frames per second lang yung pwede. Pero guys, yung quality ang ganda oh. Yung ano natin, yung exposure natin, balancing-balanse. Hindi tayo overexposed kahit na dalawang ilaw guys yung nakatutok sa akin ngayon. Hindi tayo overexposed. Pero syempre hindi ganun ka-sharp compared sa 4K. Pero sharp enough kung gagamitin natin to sa vlogging. Lalo na kung TikTok videos, pwede na guys. Pasado na yung quality kahit 1080p lang. Okay, ano masasabi nyo guys? Comment kayo dyan sa baba. Okay, so yun na lahat guys yung mga data na nakuha ko dito sa CMF Phone 2 Pro mula nang dumating sa akin. Kung kayo tatanungin, sa tingin nyo ba bibili nyo yung phone na to? Consider nyo ba siya? Sa tingin nyo sulit ba siya para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba. At if ever na gusto niyo makita yung mga promos ng Digital Walker, pati na rin yung updated pricing ng phone na to, again, nandyan yung link sa description box sa baba. Yan, kung kayo tatanungin guys, para sa akin sulit siya sa presyo niya. Yun nga lang, sinabi ko kanina, go for the highest variant kasi ang tagal po ng software support ng phone na to. At may enjoy talaga natin to ng matagal-tagal. So, hindi tayo pipilitang mag-upgrade agad dahil paganda ng paganda yung phone na to habang dumadami yung software updates na natatanggap niya. And sa paggamit ko pa lang dito ng parang 2 days or more than almost 3 days na rin, parang ganon, nakatanggap ako ng ilang mga software update na. Paano pa kaya sa mga susunod na buwan, di ba? Tapos Android 15 na siya out of the box. Ang ganda ng battery performance, ang ganda ng display. Para sa akin, sulit na sulit siya para sa presyo niya. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.